Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, follow up one lang related dun sa- question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. So, Mayor, Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. Yun lang po ata.
Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Correct. Chair, Yes, Sen. I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Miss Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. You owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Unti-unti na pong nagkakaroon ng direksyon ang investigasyon sa kung paanong si Alice Guo, also known as Guo Huaping, na laman ng lahat ng balita at social media ay nakatakas at naglaho parang bula. Sabi nga ni Sen. Joel, pieces of the puzzle. The institutional failings which contributed to this truly shameful and sad chapter are beginning to come to light. Ang sensitibong unit ng Bureau of Immigration, hinahayaang pamunuan ng taong may kasaysayan ng korupsyon at dati nang tinanggal dahil sa Pastillas scam. Pastillas Part 2 ba ito? Kaya nakatakas sina Alice? Jumbo Pastillas na siguro ito, ano? Sa testimonya ng kaap, parang napakadaling makaalis ng bansa gamit ang peking pangalan basta afford ang private jet. Ang ibang intelligence agencies natin, tila nakaabang pa sa Senado para sa intelligence. At kahit sinibak na sa pwesto si Mayor Guo, lumalabas na may iba namang mayor na maaring gumagamit ng posisyon para tulungan siyang magtago at tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Kalugay. Mayor Guo, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino, pero tapos na ang panloloko nyo. You tried to flee. You failed. Haharapin ninyo ang lahat ng sala nyo dito sa Pilipinas. As I mentioned earlier, we received word that our authorities are now in custody of Alice Guo in Indonesia and she will be surrendered to the Senate tomorrow. Sheila, sana matuto ka sa nangyari kay Alice. There may be time for you yet. May panahon pa, siguro, para sa iyo. At yung sinimulan mo kaninang pagsasabi ng totoo, hari nawa ituloy mo yan. Yung sinabi mo kaninang mali, tas naging siguro, wag nyo nang ilitin yan. Ulitin mo na lang yung sinabi mong totoo tungkol sa mga sekretary ni Alice. Gusto sana naming maawa sa'yo, pero naghahalo rin yung naiinis kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero kaya naming kalimutin yan. Basta ituloy mo yung pagsasabi ng totoo. At humingi ka ng payo sa iyong mga abogado para rin maiwasan mo yung 600 hanggang 1,200 years na posibleng sentensya. Aasahan naman natin ang pagdalo ni na Guo Huaping, Cassandra Leong at Mayor Dong Kalugay sa susunod na pagdinig. In the meantime, mag-isip-isip na po kayo. At sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa mga puganteng iwasan ng batas, mapa-Luzon man hanggang Mindanao, mananagot kayo. At titiyakin namin na pagtibayin ng batas para di na kayo makaulit. So nang may maraming pasasalamat sa lahat ng mga resource persons natin ngayong araw at sa mga kasama kong mga senador, this hearing is suspended.